Alam nyo ba na ang karamihan sa atin ay umaasa lang sa employer-provided na healthcare? Pero anong mangyayari kapag wala ka ng trabaho o retired ka na? Sino na magbabayad ng hospital bills or check-ups mo? Napakahirap magkasakit lalo na kung wala kang sapat na ipon. Yan na yan ang inisip ko noong 27 pa lang ako nang nalaman ko ang Kaiser Long-Term Healthcare or mas kilala bilang tawag na Kaiser 3-in-1 Savings Program. Kaya today, pag-usapan natin ang Kaiser Long-Term Healthcare, paano ba ito gumagana, bakit ito sulit, at paano ka nito matutulungan sa future. Bakit ito ang recommended investment namin for beginners? It is a recommended investment para sa mga nagsisimula pa lang because it jumpstart your financial foundation. Ano yung financial foundation? Ito yung concept na pwede mong maging guide when it comes to proper saving and investing. Most of us, kahit ako noon, gusto ko mag-invest agad. Gusto ko mag-invest sa stock market, real estate, mutual fund, and other paper assets. Bago ka pala mag-invest sa mga ito, importante daw na dapat meron kang emergency fund. Wala ka daw utang. Kung meron ka mang utang, dapat na ma-manage mo ng tama. At kung breadwinner ka, importante na meron kang life insurance. Kasi hindi pa naman ganun kalaki yung investment mo kung investment ang uunahin mo. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano yung pamilya mo? Paano yung asawa mo? Paano yung mga anak mo na nakadepende sa'yo? Alam naman natin na health is wealth, kaya importante din na meron tayong healthcare dahil yun yung pinakapuhunan natin, di ba? Para makapagtrabaho tayo. Bago tayo mag-invest sa stock market, real estate, mutual fund, importante na meron tayong healthcare. At kung wala tayong healthcare at magkasakit tayo, hindi naman natin magagamit agad yung investment natin. May dalawang klase ng healthcare, short-term at long-term. Short-term healthcare, yan yung HMO benefit sa'yo ng employer mo. Kapag nag-retire ka, mawawala na din yan. Saka papasok ang purpose ng long-term healthcare kasi alam naman natin na kapag senior na tayo, doon na naglalabasan yung mga sakit. Kaya habang may short-term healthcare ka or HMO benefit sa work mo ngayon, mag-start ka na mag-ipon para sa long-term healthcare mo. Kung gusto naman natin na pagsabay-sabayan na mabuo ang financial foundation natin, extra income or additional income ang solusyon. At ang pinakapundasyon ng lahat ng yan is right information through financial education. Kung meron ka ng extra income para pang simula ng financial foundation mo, long-term healthcare ang una mo dapat na simulan. Kaya ito ang recommended investment namin sa mga nagsisimula pa lang kasi meron itong insurance, meron itong healthcare, meron itong investment kapag hindi natin nagagamit yung healthcare. Ito din ang una kong simula na pag-ipunan noong 2012. Natapos ko ng mahulugan at waiting na lang ng maturity. Nakakuha na rin ako ng second Kaiser plan ko last 2024 kasi gusto kong dagdagan yung healthcare coverage ko. Since hindi pa ganun kalaki yung unang plan na nakuha ko noong 2012 dahil hindi pa ganun kalaki yung income ko noon. Ang pangalan ng financial solution na to is Ultimate Kaiser Health Builder. Ano ang Ultimate Kaiser Health Builder? Ang Ultimate Kaiser Health Builder ay isang savings program na may 3-in-1 benefits. Long-term healthcare para sa medical needs mo kahit beyond retirement age. Life insurance para sa proteksyon ng pamilya mo kung sakaling mawala ka habang hindi pa mature ang Kaiser plan mo. And investment para lumago ang pera mo over time. Bakit kakaiba ang Ultimate Kaiser Health Builder sa regular na HMO? Ang regular HMO na binibigay ng employer mo ay pang short term lamang. Kapag nag-resign ka o natapos na yung kontrata mo o nag-retire ka na, tapos na rin ang coverage mo. Ang Kaiser pang long term, kahit retired ka na, may healthcare ka pa rin as long as merong fund or pondo yung Kaiser mo. Kapag hindi mo nagamit yung healthcare benefits mo, tumutubo ang pera mo. Unlike short term na kapag hindi mo nagamit, tapon na yung binayad mo. 7 years ka lang maghuhulog para maging covered ka beyond retirement. Pero sa HMO, yearly ka na magre-renew para ma-covered ka. Isa pa sa Kaiser, fix ang premium mo for 7 years. Unlike regular HMO, kapag na-max out mo yung health benefit limit mo, possible na tumaas ang premium mo the next year. Imaginein mo, nagretiro ka na sa edad na 60, kung wala kang long-term healthcare, magiging dependent ka sa mga anak mo tuwing may sakit ka dahil hindi ka nag-ipon para sa long-term healthcare mo. Kung meron kang Kaiser long-term healthcare, hindi mo na kailangan humiram ng pera o umasa sa iba kapag senior ka na. Paano nag-work ang Ultimate Kaiser Health Builder or Kaiser Long-Term Healthcare?
Step number 1, maghulog ka for 7 years. Pwede ka maghulog ng monthly, quarterly, semi-annual, or annual, depende sa kaya mo. Meron ding spot cash or one-time investment. Ito yung iba't ibang plan, makikita mo dyan yung lowest plan na pwede mong kunin based sa age mo ngayon. Kung ang napili mong plan is K60 which is 3,529 per month ang hulog, after 7 years mag-stop ka na rin ng paghuhulog mo. Habang naguhulog pa lang at natapos mo na yung isang buong taon na paghuhulog mo, meron kang libreng annual physical examination and dental benefit. Meron ka din dyang hospitalization benefit for emergency case only kasi hindi pa dito covered yung pre-existing illness or condition at maganda dito kapag hindi mo nagamit ang hospitalization benefit mo during 7 years na naguhulog ka, may return of premium on the 20th year or maturity ng Kaiser plan mo. Ibig sabihin po nun, ibabalik sa iyo yung 85% ng contract price mo on maturity kapag hindi mo nagamit yung hospitalization benefit mo habang naguhulog ka pa lang or during 7 years. Isa pang benefit habang naguhulog ka pa lang is insured ka ng life and accidental death insurance. Meron ding waiver of installment kung sakaling mawala ka o magkaroon ng permanent disability habang naguhulog ka pa lang. Ibig sabihin po nun, hindi na po kailangan hulugan pa ng family mo na naiwan yung remaining years na hindi mo pa nahulugan. At matatransfer din po yung Kaiser plan mo sa primary beneficiary mo at siya po yung makaka-enjoy ng maturity amount nito kapag nag-mature na ang Kaiser mo. Step number 2, mag-antay ka ng 13 years bago mag-mature ang Kaiser plan mo. Yan yung tinatawag na waiting period. Dito na nag-accumulate at tumutubo ang pera mo sa Kaiser. Covered na actually dito lahat, pre-existing illness or condition and dreaded diseases, subject sa health benefit limit mo, depende sa year kung kailan mo magagamit. During this period or waiting period, covered ka pa rin ng life insurance and accidental death insurance. Wala nang waiver of installment kasi fully paid na yung Kaiser plan mo. Step number 3, mag-decide kung anong gagawin mo sa Kaiser plan mo kapag nag-mature na ito on the 20th year. Ito na yung maturity period. Fully matured na ang Kaiser plan mo on the 20th year. Ang perang hinulog mo for 7 years only, tumubo na at pwede mo na magamit for medical needs, retirement fund, or pwede rin maging emergency fund mo. Good as cash na ang pera mo sa Kaiser kapag matured na. Nasa sayo kung iiwan mo lang yung 100% na maturity amount sa Kaiser na pwede mo magamit para sa healthcare mo for medical needs. Siyempre kapag hindi mo ito nagagamit, tumutubo pa rin ito. Pwede rin naman 50% i-withdraw mo as cash and then 50% iwan mo sa Kaiser na pwede mo pa rin magamit for medical needs. Yung winidraw mo na 50% ng maturity amount ay ikaw na bahala kung saan mo gagamitin. Pwede mo siyang gamitin as retirement fund. At kung nag-decide ka naman na i-withdraw mo yung 100% ng maturity amount mo, of course, terminated na yung Kaiser plan mo. Hindi ka na covered ng healthcare syempre. Sino ang dapat magkaroon ng Kaiser long-term healthcare? Number 1, mga breadwinners. Kung ikaw yung inaasahan ng pamilya mo, mahalaga na may backup plan ka sakaling magkasakit. Take note, dapat insured ka rin. Number 2, OFWs and freelancers. Karamihan po sa kanila ay walang employer-provided na HMO. Kaya mahalaga, meron sariling healthcare. Number 3, mga retirement savers. O yung mga taong nag-iipon talaga para sa retirement nila. Kasi parte ng retirement mo ay yung healthcare mo. Kung gusto mo mag-retire na hindi mo iniisip yung hospital bills, Kaiser ang sagot. Ano ang benepisyo ng Kaiser long-term healthcare? Number 1, healthcare coverage beyond retirement. Kahit hindi ka na nagtatrabaho, meron kang healthcare na magagamit mo for check-ups, hospitalization, at iba pang medical needs. Sa K100 plan, ang projected maturity amount mo na magsisilbing healthcare fund mo ay pwedeng umabot ng 1.16 million. Maliit ang 1 milyon, pero mas okay yan kaysa wala. Number 2, life insurance. Kung sakaling may mangyari sa'yo during 20 years, may cash benefit na matatanggap ang pamilya mo. Example, kung kumuha ka ng K100 plan, may life insurance ka rin around 450,000 pesos and accidental death insurance na doble, which is 900,000 pesos. Number 3, investment growth. Tumutubo ang pera mo, hindi lang natutulog ang pera mo sa bangko. Halimbawa, sa K75 plan, yung hinulog mo na 300,000 plus na premium, after 20 years, pwedeng umabot ng 800,000 pesos or more. Depende sa growth ng investment natin sa Kaiser. Number 4, tax-free withdrawals. Ang pera mo sa Kaiser, pwede mo magamit ng walang kaltas na tax. Number 5, peace of mind. Hindi ka mag-aalala sa biglaang gastos pagdating ng senior years mo dahil meron kang nakalaan na healthcare fund. Common misconceptions about Kaiser long-term healthcare.
Number 1, mahal ang Kaiser. Hindi po yan totoo. Pwede ka nga magsimula dito kung ang age mo is between 10 to 40 years old do sa K45 plan. Kung i-convert mo siya into day na hulog, 88 pesos per day lang yun. Sa halagang 88 pesos per day, meron ka ng long-term healthcare, life insurance, and investment sa isang savings program. Number 2, hindi ko naman ito magagamit agad. Totoo, long-term ang Kaiser eh. Pero ito yung backup mo kapag kailangan mo na to pagtanda mo or during emergency. Number 3, may emergency fund naman ako. Ang emergency fund po, nauubos yan. Pero ang Kaiser, kapag hindi mo nagagamit at hindi ka nagkakasakit, tumutubo ito at tuloy-tuloy na nagbibigay ng benefits. Meron po akong separate video about misconceptions about Kaiser Long-Term Healthcare or Ultimate Kaiser Health Builder. Panoorin mo yung video na yon after watching this video. Ilalagay ko na lang po yung link dito sa taas ng video or at the end of this video. Bakit sulit ang Kaiser? Kapag inisip mo, ang gastos sa ospital ay napakamahal. Kung wala kang healthcare, maghahanap ka pa ng mauutangan or magbebenta ka pa ng gamit or properties mo. Pwede mo pa itong mabenta ng palugi kasi kailangan mo ng pera. Sa Kaiser, nakaplano na ang future mo. Protected ka na sa gastos kapag nagkasakit. May investment ka pa, may peace of mind ka pa para sa pamilya kung sakaling mawala ka. Isipin mo kung sakaling nagkasakit ka sa edad na 65, magkano ang hospital bills? Hindi natin alam. Ang sigurado lang tayo ay meron tayong Kaiser na pwedeng sumalo ng gastos natin sa ospital. Kung gusto mo pang malaman pa ang full details at magkaroon ng free quotation sa Kaiser Long-Term Healthcare, pwede mo pong i-contact yung tao na nag-share sa'yo ng video na to para mabigyan ka niya ng free quotation. Pero kung nalaman mo ang Kaiser dito sa video ko, pwede mo po akong i-message sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com. I-message mo lang po yung salitang Kaiser para alam ko na gusto mong magkaroon ng free quotation and full details about it. Mahalaga ang preparation para sa future. Invest in yourself today para hindi ka mahirapan pagdating ng panahon. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? I appreciate if you comment kind words below at i-share itong video na to sa mga tao na gusto mo ring matulungan, gusto mo ring matuto sila about paghahanda para sa future. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.